Maliit pa siya nung umalis dito 2013. Oo. Maliit pa ho. At pati yung isip niya maliit pa rin. Pero ngayon ho, ano na, banglaki na. Ano. Hindi, nakasama rin po natin siya sa iglesia sa maraming panahon at siya po ay nasa music bago po siya nakapunta po ng ibang bansa. Ang kanya pong asawa yung nag-testimony last year, si Ma'am Banji at nagpapastor doon. Eh, sabi ko yung asawa mo, papastoring ba? Tumangulang. Hindi naman siya sumagot. Tumangulang. Pero nakatutuwa for almost 10 years, ano? At narito siya, yung kanyang anak nag-aaral dito sa NCBA at naalala pa rin niya yung ating gawain. Siyempre, for how many years, ano? Sabi ko nga sa inyo, nung bata pa siya, nagbinata, nag-asawa, ano, bago siya nakapunta sa ibang bansa. At magkikwento siya ng kanyang mga patutok sa journey niya sa American Samoan, kung papaano ang kapangyarihan ng Panginoon sa likod ng sa harap ng kanilang buhay, ang Diyos ay laging kasama nila, no? Kaya siya na po magpapaliwanag kung bakit ganito ang kanyang attire. Ano? Natawagan ko si Sir Ronald. Teacher po siya. Ano? God bless. Hindi siya handa eh. Ano? Magandang umaga po sa inyo lahat. It's been a while. Ang tagal na, Pastor eh. Kasi alam ko, 34 years old pa lang ako nung nakakilala sa Panginoon, 1998. Alam ni Kuya Darwin yan. Tanda-tanda ko pa, April 7, 1998. Specific date ng aking pag-graduate. Doon din ako nakakilala. So, unang nakakilala sa amin si Ate Malu, kung may nakakakilala pa. Pero sa mga bago na dito at siguro mga sinauna na kami, Pastor. Vintage. Ako po ay, hindi ko po ikakilang aking edad. I'm 47 years old. Ayan, pinaliwanag ko na po kay Pastor bakit ganito po yung attire ko. Naghanap na po ako ng pinakamalaking size. Ang pinakamalaking size lang po ay 46. Nasa 52 na po tayo. Parang 56 pa nga. Nung umalis po ako ng ibang bansa, ako po ay mga nasa 240. Ngayon, umabot po ako ng 360 pero nag-lose na po ako ng a little bit, konti. Pero malaki pa rin. It's been a while, napakatagal na. I think 26 years ago na. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa pero kailangan ko siyang simulan. Kasi kailangan siyang i-start. Hindi, pinapatawa ko lang kayo. So, pinabati ko po kayo ng Merry Christmas and a Happy New Year. 157 days na lang po, Pasko na. Parang hindi kayo natatawa. Ako po, talaga pong nagpresenta kay Pastor. Alam po ni Pastor yan. Pastor, gusto ko mag-testimony. Tapos, siguro, sumagot siya after 10 years. 10 years. Hindi, saglit lang naman siyang sumagot. Tapos sumagot siya. Sabi ko, Pastor, nagbibiro lang ako. Kasi, ewan ko kung pan-testimony talaga. Hindi, mag-testimony ka. Pwede ka ba Sunday? Hindi, Pastor, after 10 years na lang. Ay, natatandaan ni Pastor yung chat namin. Pwede kong pakita dito para... Hindi, wag na. Pero... Ang pinaka-importante po sa lahat, alam po natin yung true salvation. That's number 1. Kasi pag hindi po natin alam yon, pag tayo po ay sumakabilang, not sumakabilang bahay, iba po yon. Sumakabilang buhay, alam po natin na patutukuhan natin. Yun yung pinaka-importante. Pera is pera lang po yan. Pagdating po nyo sa 6 feet below the ground,
Wala, hindi nyo po madadala lahat yan. Kailangan lang po natin kasi nabubuhay po tayo sa mundo. Pero wag po tayo mabuhay sa world, kundi mabuhay po tayo sa Word of God. Basic instruction before leaving earth. Para ako magpipreach siya. Pero hindi, testimony lang po to. Hindi pa po tayo nag-uumpisa. Mag-uumpisa pa lang po. Siguro pagdating po sa career, napakabuti po ng ating Panginoon. Kasi, nakagraduate po ako noong 1998. Then, 1998, bago ko makapasa ng board exam, nakasabay ko pa si Kuya James. Kasi si Kuya James, napakatalino, napakagaling pang artist. Sana nakuha ko. Ngayon, nag-take kami ng 2001, tama ba James? 2001. Pang third take ko na, siya, unang take lang. Hindi pa nag-review, pumasa. Ako, third take, grabing panalangin ko, Lord, ipasa mo na ako. Pumasa naman po sa awa ng Lord. Then, after that, nagmadali na ako kasi pamilyado na po tayo. Pumasok sa public school. May mga kakilala, salamat sa Diyos, napasok. Meron akong notes dito, pero mas maganda, galing sa puso eh. And the Holy Spirit eh. Pero, I don't know. Basta, tulungan mo ako, Lord. Kung ano man yung ibabato ko dito, ma-inspire lahat at nawa ay kapulutan nyo ng mabuting aral. Kasi tayo po sa mundo ay pansamantala lang. Ang aking ama po ay sumakabilang buhay na last month, noong May. During that time, ako po ay nagde-depend ng aking masters. Nakabook na po kami prior ng pagkamatay niya, parang 2 or 3 days after namatay siya. So, hindi po ako makalipad-lipad kasi alam niyo naman po ang gastos. Alam ni Kuya Darwin yan kasi OFW din si Kuya Darwin. Unless sagot ka ng company, sa mga OFW, alam din ni Kuya, nangingiti si Kuya eh. Yung mga nag-OFW. Kahit sagot pa yan ng company o hindi, may gastos. So, ang pinadala ko na lang po ay yung kailangan po ni tatay. Then to make the story short, narito na po ako, July 13, 2024. So meron pa po tayong mga 35 or 36 days. Kasi babalik po tayo sa August. Mga 24, 23. Para po sulitin yung bakasyon. Ngayon, buhay OFW. 13 years po akong, after 1998 to 2010, nanalagi po ako dito sa Pilipinas as a career sa public, sa private school, 3 taon po akong paiba-iba ng eskwela. Taon-taon, naiba ako ng school. Hanggang saan nakapasa nga tayo, di ba? Salamat po kay Kuya James, kasi kung hindi po kay Kuya James at nagpakopya, magkalayo po kami ng upuan. Pumasa. Sa mga nakaka-relate na pumasa. So, pagkatapos doon, from 2001, nakapasok tayo sa public school, up to 2010. Tapos si Mrs. mo napunta ng American Samoa. Parang ayoko nang basahin yung notes eh. Iba talaga pag galing dito eh. Basta bahala ka na Lord, sa'yo na lahat to. Ngayon, 2011, that's where I start. Me, my son, and my wife, we already left the Philippines. Doon na po kami namuhay. Pero bago po kami masettle, since sa mga nag-a-abroad po, yung iba direct hire, ako po nag-apply doon, locally hire na sa American Samoa. Hindi po madali. Pero nagiging madali po pag nasa Panginoon ka. Kasi, iba pag may guidance ng Lord eh. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi pag may guidance mo ni Lord, mas magagawa mo yung hindi nagagawa ng ordinaryong tao. Dumating din po ako dun sa word na Christian at Christian. Lukewarm. Pero gusto talaga ng Lord, on fire ka lagi sa Panginoon.
Pero laging excuse ng tao yung ah, patatawarin naman ako ni Lord eh. Pero ano ba ang importante? Magpatuloy ka. Ngayon, napasok po ako sa during my journey sa pagiging OFW sa American Samoa. Ang sa American Samoa po, para po sa kaalaman nyo, ang American Samoa po ay maliit na isla. Territory po siya ng American ng United States of America, dollar din. Kasama po siya sa 50 states of America. Ayon sa pag-aaral, dapat pala ang Pilipinas ay kasama din sa 50 states. Kaya lang ayon ng government natin. Sayang! Kaya lang, hindi talaga nangyari. Kaya peso tayo. Wala tayong magagawa. Kaya wala. Nag-OFW yung iba. Para mabuhay sa mundo. At siyempre, magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero kapit po tayo kasi hindi po ibig sabihin nasa Pilipinas tayo, wala nang blessing. Hindi po totoo yun. Kasi ako po, ang bala ko po after 16 years, nakwento nga po kay Pastor. Kasi naka 10 taon mahigit na rin po ako sa hulog sa SS, sa Amerika Samoa, US. Pag po naka 10 taon ka na doon, mahigit, you are required for retiree. Maghihintay ka na lang ng retirement. So nawa, bigyan pa po tayo ng 16 more years. That will be year 2042. I will be 62 din. Nakaplano na po lahat. Kasi ganun po talaga dapat eh. Merong plano ka, pero iba yung plano ng Diyos. Pero kung ano yung kagaganda ng buhay mo, yun siya. Is either ang sagot niya, yes, no, or wait. Ngayon, balik po tayo dun sa journey ko, 2011. Kung ano po yung naging trabaho ko doon. At nagkaroon din po ako ng breakdown. Masasabi ba natin, Pastor, nervous breakdown. At hiningi ko rin po ang prayer ng Crisis the Answer doon. At mga kapatiran sa American Samoa. And sa tulong at biyaya ng Lord, na-recover naman po tayo. Kasi bilang isang lalaki, ayun, lalabas na yun yung pride. Ayoko na basahin yung notes ko eh. May notes ako dito, Pastor, kaya lang parang pinalawanan ko na nag-security guard, nag-delivery boy, nagdi-deliver kami ng iba't ibang sa store ng ice. Hindi yung ice na bawal yung ice na nilalagay sa tubig. Umiikot kami sa island para may trabaho. Tapos nag-ano rin ako doon. Tawag dito. Meron dong Filipino store. Pag may container, merong mag-aangkat ng mga goods na Pilipino dito, tapos on call kami. Bibigyan lang kami ng magkano lang. Tapos, ilalagay namin sa store yun, tapos babayaran kami ng ganitong amount. At least may trabaho. And after 2013, dahil nga sa issue din sa aking papeles, at naayos din sa immigration, nakapasok ako as a security guard sa isang kilalang hotel sa American Samoa. For 1 year, almost 2 years. Then after 2014, which is tuloy pa rin yung pag-apply ko ng trabaho sa school, kasi teacher nga ako dito, di ba? Gusto ko pa rin makabalik sa limeline ko sa pagtuturo. Kahit ano pong private school lang pinasukan ko, hindi po ako matanggap. Alam niyo po ba yung binigay sa akin ni Lord? Pinaka-the best public school, American Samoa Department of Education. Up to now, ganun po kabuti ang Panginoon. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon, hindi ko po itinataas sa sarili ko, itinataas ko po ang Panginoon doon kasi kilos po ng Diyos yun. Meron pong ginamit ng mga tao. To make the story short, kasi alam ko magme-message pa si Sir James. Yung highlight na lang po dun sa pinakahuli, pero marami pa po akong kwento eh. Pero doon na lang po tayo sa highlight sa huli. Si Mrs. po nakatapos din ng master's, siya po nauna. Pinili po siya. Yun po ay University of Hawaii in Manua. Libre po yun ng government.
pinili. Katatapos lang niya. At coincident, nakakwento ko rin kay Pastor Lito, birthday po ng tatay niya, December 9, 2022. Ngayon, ako po, nag-apply, praise God, napili din. 8 po kami sa school namin, 4 po kami mga Pilipino nakuha. At praise God po, nag-start po kami ng January 2023, natapos kami ng July, first week ng July ng 2024. So it's an 18 months studies. Kay Mrs. yata mga 16 months. Kasi may inad na mga additional output. Pero, ito na naman po, coincident. Birthday po ng tatay ko, gagraduate po ako ng December 18, 2024. Pero tapos na po yung program. Libre po yun ng government. Ngayon, kung magkano po, malaki po talaga. Yung po makasama ka sa ganong blessing, napakalaki po. And when it comes to ministry, ang laki na po ng ginawa ng Panginoon sa ministry. At ako din po nag-share kay Ate Banji nyo. Mukha lang pong siya pa ang mas malago. Pero, lagi po natin tatandaan, to live is to Christ. Tayo po ay pansamantala lang sa mundo. Yun po ang pinaka-importante sa balat ng lupa. Alam nyo po ang tunay na kaligtasan. But you have to work out with your salvation up to now. And isa lang po ang sasabihin ng Panginoon sa inyo, lagi ko po nang narinig sa mga preacher, well done and good and faithful servant. Or maaari sabihin sa inyo, okay, now, you're done. Salamat po. To God be the glory. Papuri po sa Panginoon.